Ano ba kayo? Pinapaintay pa ninyo ako. Eh, nagsisiguro lang ako. Baka may nakasunod sa inyo. Tama yan. Kapilanin. Ricky, di ba sinabi ko sa'yo matulog ka na't gabing-gabi na? Tayo ko po yung itay ko eh. Ano bang gusto mo? Patayin ko yung TV o paluin kita? Papatayin ko na po. I'd appreciate it if you... Ricky, tatay mo. Wow, galing Jeprox! Oh, ba't gising pa ito? Ba't hindi ka pa natutulog, ha? Kanina pa yan nag-aantay sa'yo eh. Muntik pa nga kami magkapala ng batang yan eh. Itay, sana wag niyo na po tanggalin yung wig na yan. Bagay po sa inyo. Bagay sa akin to, itong mahabang buhok na ito. Opo. Linoloko naman ako eh. O, ito, tabi mo. Itay, bagay po sa akin. Oo, bagay sa'yo. Sige, matulog ka na. Kumain ka na ba? Oo. Kumusta naman ang naging lakad mo? Alam mo, Mi, pahirap na ng pahirap ang paghuli ng drugs eh. Kaya hindi kami maaari magpabaya kahit sa saglit lamang. Gusto mo ba ng kape? Pagtitimpla kita. Oo, please. Kaya, kung meron kami pinagsuspetsahan, kinakailangan lagi kami nakabuntot. Alam mo, Mi, kawawa ang mga bata. Ang umpisa na kanilang pagkasugapa ay ang paghitit ng marijuana. Pagkatapos, unti-unti silang makakalimot sa kanilang responsibilidad. Wala na silang inaatupag kundi pagbabarkada at paghihit-hit. Ngayon, darating ang panahon na ang marijuana gan ay wala ng bisa. Hindi natatalab sa kanila. Kaya maghanap sila iba-ibang klaseng gamot nang mahinto ang kanilang paghihirap. Alam mo, Mi, kapag ang isang tao ay nalulung na sa bisyong yan, abay, hindi mo na maiisip kung ano nilalaman ang utak niya. Kung minsan makikita mo yan sa isang sulok, walang kakibo-kibo. Kung minsan naman gagawa ng pinakamasama at pinakamahalin na krimen. O kaya magpapakamatayan ng walang dahilan. Ang hindi ko maintindihan dyan, Mi, ang mga magulang. Alam nila mga anak nila may bisyo. O ba't hindi nila paalam sa may kapangyarihan? Meron naman mga lugar dyan ng pamahalaan na para tulungan yung mga kapuspalad na yan. Ngayon, kung malala na at saka nadadalin, abay kahit na yung pinakadalubasong doktor, wala nang magagawa. Sinsisi nila. Ilan ho? Dalawa. Kay mama. Sa'yo na yan. Salamat ho.
Good morning, Mr. Pierre. Good morning. How do you do? How are you? Oh, compadre. Eto, How are you? mabuti. Good morning. I'm glad you made it. Hello. Good morning. Good morning. Be seated, gentlemen. The agenda, please, Miss Garcia. Thank you. Gentlemen, first on our agenda is a very important matter. Ito'y may kinalaman sa isang adjustment dun sa ating sugar concession sa Davao. I just received notice na nagkaroon ng konting change sa Amerika tungkol sa kanilang pag-import ng ating sugar. This means an adjustment in our prices, both in America That's serious. and locally. I called you over, gentlemen, because I feel we have to make a decision on the matter. Gentlemen, this is only a few minutes, huh? Excuse me. It's all right. Excuse me. Ay, kuya. Oh, matagal na tayo hindi nagkikita. Ano, kumusta ka? Ayos lang. Magre-report sana ako sa'yo eh. Hindi ko naman alam na busy-busy ka eh. Walang kwenta yan. Ang mahirap eh, baka makawala ka na naman eh. Oh, halika, maupo ka. Halika. Oh, sit down. Oh, mukhang hindi pa nagbabago ang pagbibihis natin ah. Ha? Uso kasi ito, kuya eh. Pad. Sa bagay, bata ka pa nga. Pero iniisip ko yung mga ternong binigay ko sa iyo eh. Hindi mo nasusuot eh, mga imported pa naman lahat yun. Kuya, sinusuot ko yun. Kaya lang, pag sinusuot ko yun, may special occasion. Alam mo naman, basta't bigay mo, mahal ko. Maiba nga pala ako, George. Kumusta ba yung supply natin? Ayos lang. Ayos lang, kuya. Maski naman tumataas ang supply nila eh. Tumataas naman ang bahay sa atin. No problem. As long as the demand is good, can we go against the law of supply and demand? No, they cannot. Pero isang palaala lang ha. Walang kwenta ang kwarta kung tayo matidiskrasya. Huwag mo akong alalahanin doon, kuya. Alam mo naman ako eh. Pagka yung alanganin, lumalayo na ako. Sige, kuya, split na ako. Eh bakit? Sandali lang, sabay na tayo mag-lunch. Sandali lang to, tatapusin ko na. Hindi pwede, kuya. May date ako ngayon eh. Pagbigyan mo ako. Bukas na lang. Ba't di pa ngayon? Hindi po pwede. Ito lang ang pagkakataon ko eh. Ito, matagal ko ng target itong chicks na ito eh. Ha? Bukas. Asahan ko yan ha. Shoot. Okay, kuya. Well, gentlemen, I'm sorry again. It's all right. Siguro, kilala niyo na yung kapatid ko si George. Kaya isa kong kapatid yan. Kaya mahal-mahal sa akin yan. Ako na lang tumitingin sa kanya. That's all right, Mr. Pierre. Naintindihan na namin. Thank you very much. Gentlemen, shall we proceed? Yung galing nyo. Ha? Galing nyo. Lahat. Ba't di mo kagad sinabi? Kanina ka pa ba? Natraso ko eh. Okay lang, boss. Andiyan na ba? Oo. Pero okay ba ang bayar mo? 300,000 ang halaga nito. Boss, okay to. Surety to.
Nagdi-deliver ito sa Subic. Kano ito? Ang pera. Wala pa. Ang gusto ng buyer ko, kaliwaan. Tulad ng dati, pag nakadil na ako, ibibigay ko sa iyo ang pera. Tiwala ako sa'yo. Pero wag kang papaltos. Never happens, bossing. Never happens. Tita, lapit na po ikaw talunin ko. Practice na sa jogging. Puyat lang ako kagabi kaya madali akong napagod eh. Pero bukas, mapapagod ka sa kakasunod sa akin. Kaya ko ikutin niyo kahit 10 beses. Kaya mo ikutin yung kahit 10 beses? Oo. Ricky, tigilan mo nga yung kayabangan mo. Kumain ka na at baka tanghalin pa yung tatay mo. Hindi na po, Mami. Kita mo, napagalitan ka tuloy. Kumain ka na lang. Tita, susunod niyo po yung mabong buko niyo. Hindi na muna, masyadong mainit eh. Eh, ano po susunod niyo? Mamaya pag bihis ko, makikita mo kung ano suot ko. Mamaya na lang makikita mo. Oh, ikaw naman, kwento ka ng kwento dyan sa anak mo. Bago pag nahuli ka, ako naman ang aapurahin mo. Makikita mo na, pati tuloy ako nakagalitan. Kumain ka na lang. Mine now only, man. Took you so long. Businessman. You got the stuff? Yeah, I got it. It's my man outside. Walang gagalaw! Pulis ito! Walang gagalaw! Go, Jabang! Go, Jabang! Go! Go! Tama ang suspecha mo, Med. Malaki ang kapital sa mahal ko. Pinalaw ang pagkahuli mo ng gamot kay Cortez at sa merkado. May 200,000 piso na. Pero itong pagkahuli mo kay Cortez, para silang napilayan. Wala rin kwenta, Major. Dahil sa may pakulong natin siya na matagal,
Madali siyang mapalitan ng distributor. Bagay, maraming pusher dyan. Ang masama pa nito, maski na anong dik-dik ang gawin mo, ayaw siya magsalita. Ganyan talaga, sir. Akala niya siguro hindi siya pababayaan ng distributor. O maaari namang takot. Meron ka bang lead kung sino ang kapitalista? May nakuha akong impormasyon. Magandang pagkakataon lang kailangan natin, sir. Basta kailangan mo, ano man yun, sabihin mo lang sa akin. Meron kang full backing sa akin at para naman mabawasan ng konti sa ulo natin. Thank you, sir. Ingat lang, Med, ha? Bahala ka na. Patapit, buka ka. Tabo lang. So, mag-string of fried rice, ha? Parang may yata kain ko. Pre, busog na busog eh. Darating ba yung hinihintay natin? Mainit. Dadating yan. Akal. Okay na. Bakit natakot na lang yan? Hoy, handa! Kamusta? Diyan ka lang. Hindi matanda yan! Pigo yan!
bitiw. Mapahulog ako. Oh, hawakan mo ako. Kumay ko. Hawakan mo ako. Mama. Nakinig ka lang sa akin. Hindi mangyayari ang ganito. Eduardo. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Pagsama-samahin mo man ang iyong buong pamilya. Hindi kayang tumbasan ang buhay ng aking kapatid. Ano man ang mangyari, hindi kita titigilan. Medjavillo. Gomez, meron ako'y pagkagawa sa iyo. Isang masela na bagay. Taungan niyo po, Mr. Tierra. Ano man ang pag-uutos niyo, susunod ako. Napakalungkot nitong mga huling araw nito para sa akin. Siguro alam mo na si George ang kaisa-isa kong kapatid. Palagi ko hindi ko na matututunan pang mabuhay nang hindi siya nakikita. Naiintindihan ko ang inyong pinagdarandang, Mr. Tierra. Talagang masakit ang mawala ng isang kapatid. Doon tayo sa loob mag-usap. Ito mukha ni Medjavillo kapag hindi nakaparat kayo. Kailangan mamatay ang tao ito. Mr. Tierra. Alam ko, iniisip mo. Mahirap pumatay ng pulis. Pero itong sasabihin ko sa'yo. Walang mahirap kung pagkakagastosan natin ang malaki. Nakahanda ako magbigay ng kalahating milyon sa kung sino mang papatay kay Medjavillo. Kalahating milyon? Oo! At kung sakaling mahuli ang pumatay, tayo na rin ang bahala sa pamilya niya. Piyansa kung kailangan ng piyansa at abogado. Sagot ko lahat.
Ang importante lamang huwag malaman ni naman na ako ang nag-uutos. Opo, Mr. Tira. Ako na ang bahala dyan. Kapag naikalat ko na ang bagay na yan, lahat ng mga mamatay tao, o pati ang mga pipitsugin na naghahangad ni Mamang Kakad, ay mag-uuna ang patayin si Medjabillo. Sige. Gusto kong mangyari yan sa loob ng madaling panahon. Opo. Alam niyo, ₱250,000. Napakalaking halaga niya. Marami dyan, ha? Marami ang ibebentang kaluluwa na laki sa tanas. Sa mas mahabang halaga pa. Ang gusto ko lang malaman, kung sino ang nagpapautos na patayin si Medjabillo. Alam mo, kapag nalaman natin kung sino yan, doon tayo kikilos. Hindi tayo mauuna na iba. Ang sabi, kung napatay mo si Medjabillo, darating na lang siya 500,000 piso. Bah, putang ina. Kapag magkaroon ng pagkakataon, ako na mismo yayari sa kanya. Kuwarta yata yun. Ang sabi pa, pag nahuli ka, sususuntuhan ang pamilya mo. Baka mahirap yun, pare. Mas may hindi ka natitimbog. Hindi pa ako tumuto sa ganda ng barako nito. Mas medyo bilo lang tutudasin ko eh. Kikita pa ako. Nabi ko dyan sa asawa kong batugan eh. Walang ginawa kung di matulog at maglasing. Tama yun, Mate. Pag napatay na ng asawa si Medjabillo, kayo na pinakamayaman dito sa lugar natin. Ano ba, hindi ba kayo bubunot? Katagal-tagal yung bumunot eh. Totoo bang kalating milyon yun? Oo. Aba, sa laking halaga na yan, kung kailangan dibdib kong pumaray ng tao, ako na totoo sa pulis na yan eh. Huwag ka na mangarap ng ₱500,000 piso. Bubunot ka pa, hindi? Ito na. Apurado naman itong matandang to eh. Pare, huwag niyong biruin ang kalahating milyon. Ang isipin niyo, sitting pretty pamilya ko. Boy, hindi pangkaraniwan tayong papatayin mo. Pulis yun. Kung hindi ka bitay, habang buhay ka sa oblo. Hindi ba lang pumasok sa oblo? Napakalaking halaga niyo, pare. Ang isipin niyo, sustentado ang pamilya ko. Hindi mangyayaring iisip mo, mag-inuman lang tayo. Diba, Pires? Kumusta? Ang buti rin, tulad din dati. Uy, Med. Saan ka ba nakapwesto ngayon? Ay, dyan din sa dati sa kanto. Sayang, nahuli ka eh. Tapos na namin magmerienda eh. Di bali, tapos na rin kami. Good dog, Juvar, fetch. Juvar, come here. Come here, Juvar. Sit, 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 sit. Good boy, good boy. Tao po! Ricky, nanay mo. Sa loob po.
Magandang araw sa'yo, Biring. Jovar, mga kaibigan natin sila. Oding, mabuti naman napasyal kayo. Oo nga eh. Kamusta ka ba, Biring? Mabuti. Tuloy kayo. Ah, siya nga pala. Kasama rin namin, si Nonoy. Kumusta kayo? Eto, mabuti. Pasok na kayo. Halik kayo. Maupo kayo. May usapan ba kayo ni Med? Ah, wala naman. Eh, kasi on leave kami ni Nonoy ngayon eh. Wala kaming mapuntahan. Kaya naisip namin na bisitahin naman kayo. Wala kayong mapuntahan. Eh, bakit di na lang kayo sa bahay ninyo para samahan ang inyong mga asa-asawa? Ako, wala ang misis ko. Nasa probinsya. Eh, alam mo naman ako, eh, mga chikiting ko, sunod-sunod dyan, ang gugulo. Paano ko ba naman tatagal sa bahay noon? Isa pa, kung sa trabaho, matagal na kami hindi nagkakasama nila Med eh. Alam mo naman, Biring eh, body-body namin yan si Med eh. Alam ninyo, matagal na rin akong asawa ng pulis. Kaya sarinan ako sa mga ganyang dahilan. At alam ko rin ang nagsasabi ng totoo at hindi. Ano ba talaga sa Janyo rito? Tungkol ba kay Med? Bakit? Nangangali ba ang buhay niya? Ganito yun eh. Pinaparito kami ni Major. Kasi may natanggap kaming impormasyon. Pero hindi namin alam kung totoo o hindi. Anong impormasyon? May mga taong nagagalit kay Med. Ang sabi sa amin ni Major, kung pwede raw, dito muna kami. Matagal lang marami nagagalit kay Med. Eh, bakit naman kami kailangan pang bantayan? Alam mo, Biring, mabuti na rin yung nag-iingat. Sandali lang, ha? Ikukuha kayo ng mami merienda. Hindi, wag na. Kakain lang namin sa headquarters eh. Busog pa kami. Kahit na may inom lang. Alam kong darating ka. Ang totoo ay matagal na ako naghihintay. Hindi mahirap yung gusto mong malaman sa Sargento. Kilala mo ba sila? Alam mo, Sargento, maraming nalalaman itong si Porong. Hindi lamang ang nangyari na. Pati na mangyayari pa lamang. Kaya nga ako lumapit sa'yo. Sino sila, Porong? Bakit ka ba nagmamadali? Ang tagal natin hindi nakikita eh. Ay, alam to. Ang bumaril sa inyo ng Patrolman Perez ay hindi mga pusakal na kriminales. Mga bata lang sila. Mga anak mayaman. Pero oy, deadly. Kung ano maisipang gagawin. May mga kato sa ulo. May bisyo. Saan mo sila makikita, Porong? Huwag mo ko apurahin at sasabihin ko sa lahat. Saan na ba ako naroon? Nakalimutan ko tuloy. Sa mga may bisyo. Yun. Alam mo kung saan nakatira si Pepe Jimao? Doon sa kamarin na walang laman. Pues, doon ko madalas makita itong kotse na kaprada. Tiyak na doon sila nagdudurog. Salamat, Porong. Marami pa akong sasabihin sa'yo. At may kumakalat na balita. Na, hindi naman talaga si Patrolman Perez ang kanilang target. Kung hindi ikaw ang gusto nila ilibig. Galing! Alam mo, kaya ako nasabi yan. Dahil sa meron kumakalat na balita, na meron daw isang ubod na niyaman na namimili ng mga trigger para upakan ka. At ang mga trigger na yan ay tinipon-tipon sa isang lugar. Hindi ko lang alam kung saan, ha? Para ba mga kabaraks? At sa gantimpalang $250,000 na kanya ibibigay. Pati na nagkalat ng mga pipitsugin dyan eh. Para ba ng mga lukong bumaril kay Perez? Gusto ko rin yariin. Alam mo ba kung sino ang taong gusto magpayari sa akin? Sa ngayon ay hindi ko pa alam. Malabo pa. Pero sa sandaling malang ako, paabot ko sa'yo. Salamat, Porong. Teka muna, Sarge. Basta ikaw, okay ka sa akin. Sige, Porong.
Lalagay ko na po ito. O, sige anak, ilagay mo dyan. Pakibili mo nga ako sigarilyo. Sino ba titira? Ako na? Oo, ikaw na. Loko. Ang hirap sa'yo, nagpapatulong ka pa sa aso mo eh. Tumira ka na. Ikaw naman oh. Ding, nakahanda ng pagkain. Sige, susunod na kami. O, sige. Oh, sino ba unang kakain sa atin? Eh di siyempre ako muna. Eh ikaw pa titire. Pero tandaan mo ha, baka mamaya magkagulo-gulo yan, madaya mo pa ako. Eh anong ginagawa ng aso mo? Talaga. Bantay mo, Jabar ha. O, Ding, halika na. Sige, thank you. Upo ka na dyan. O, asan nga pala yung kasama mo? Eh, hindi pa raw nagugutom si Nonoy eh. Mauna na raw ako. O, sige. Thank you. Noy, tinadaya mo ata ako eh. Hindi, nag-aaralan ko lang itong tira ko eh. Hirap sa'yo eh. Hindi ka marunong makisama eh. Ang ingay-ingay mo eh. Tayo sa likod. Dali! Dali, Ricky Boy!
palagay niyo ba Deadpool yung parak na binawagan natin kanina? Ako sigurado ako, Deadpool yung naka-uniforme. Ano naman ako? One click. Oo, one click. Pero hindi nyo huli trip eh. Ang talagang target natin ay si Medya Video. Ha? Naintindihan nyo ako? Oras na mayayari natin siya, maliwanag na bread. Mucho tayo. Paano na matatamaan ng hell driver yon? Nagmamaneho na ako, nagpapaputok pa ako. Nagpapaputok nga. Puro paso naman tinatama mo. Ano ka mo? Hell driver ka? Eh kanina lang pinasasagasaan ko sa'yo yung pigoy eh. Ano sinagasaan mo? Karatula at drum. Eh, ego tripper pala to eh. Kaya mo, next time, I will get him. Walang kikilos! Pulis to! Huwag mong tataputin niya! Hindi ako, sir. May kukunin lang ako, sir. Peace, sir. Peace. Sir. Sir, hindi ako kasama dyan, sir. Hindi ako kasama. Nagmamaneho lang ako. Sila ang dalawa bumaril sa pulis. Hindi ako kasama dyan, sir. Hindi ako kasama. Hindi ako kasama, sir. Wow. What a boss. Bakit nyo naman kami binad trip? Talaga kayong mga pigoy, oh. Wala na kayong ginawa kundi manghasel. Pero hindi bale. Ang papa ko na ang bahala sa'yo. Hep. Huwag mo ako sasaltikin. Baka hindi pa ako nakikilala. Sir, hindi ako kasama, sir. Nagmamaneho lang ako, sir. Silang dalawa talaga, sir. Tarantado. Kasama ka. Hell driver. Hoy! Kayo lahat kasama! Sige, tayo! Sige! Peace, sir. Sir, peace. Med! Dahil kung talaga mo tao, sino yan si Bing? Pinatay. Tumakbo kami na sa kapitbahay. Nalalaman mo ba na ang pulis na binaril niyo kagabi ay nasa ospital ngayon at malubhang kanyang kalagayan? Malubha lang? Hindi pa namatay? Sayang. Gusto namin malaman kung ano ang dahilan at binaril niyo siya. Wala. Napagtripan lang namin. Trip! Tarantado, tumput. Eh, kung ikantatin ko. Subukan mo. Alam ko naman magagawa niyo yun eh. Dahil mga pigoy kayo eh. Sumagot ka ng mahusay pag kinakausap ka. Nga pa ang dahilan binaril mo yung pulis. Hindi niyo ba ako naiintindihan? Sabi ko, trip, katuwang! Eh, yung lang bagay na yun, hindi pa namin nagagawa eh. Ang gusto niyo sabihin, basta't nakatuwa niyo isang tao, eh basta babaril niyo. Sa bagay, may ibang dahilan dyan eh. Pero hindi mo sasabihin sa inyo. Bakit tumura ka dyan? Bastos kang talaga, ano? Bawal ba? Eh di kaya mo akong padarain dito. Huwag mo akong ilunola. Tigil mo nga yan sa kapiano mo. Miski nga lang gawin yun, di ko pipirmahan yan. Ulol kang talaga, no? Eh alam niyo palang ulo ko eh. Bakit niyo pa ako kinakausap? Wala tayong matinong sagot na makukuha dyan. Pareho na rin ang dalawa. Parang hindi nila alam ang bigat ng kanilang ginawa. Malibas sa mga drug addict, sa palagay ko, portado na kanilang mga utak sa gamot. Sir, may hiling sana ako sa inyo. Ano yun? Sabihin mo. Kung maaari ko sana, hindi na muna ako magre-report dito sa opisina.
Bakit mo naman naisip gawin yan? Sir, ako talaga ang target nila. Marami nang nadamay sa ating kasamahan. Unay si Patrolman Perez. Pagkatapos si Ding at si Nonoy. Silang lahat ay nadisgrasya rin dahil sa akin. Pati na nga ang pamilya ko ay nalalagay sa panganib. Saan ka naman pupunta? Hindi ko pa alam, sir. Pero saan man ako pupunta, meron ako ipakakontak sa inyo. Ito hindi ko gusto, Med. Dahil lamang nangyari ito sa isang pulis na pinagtataguan ng mga kriminal at mamamatay tao. Sir, lalo naman mahirap ang mapahamak kung walang kinalaman sa kaso ko. Kaya nga ako pumayag kung itago niyo ang aking pamilya. Sir, kilala niyo naman ako. Hindi minsan ginawa ko ito. Nawawala ako. Pero nagtatrabaho ako. Sige, Med. May tiwala ako sa'yo. Gawin mo ang inakala mong mabuti para sa lahat. At tungkol naman sa pamilya mo, asahan mong hindi sila mawawalan ng proteksyon. Salamat, sir. Alam kong inip ka na dyan at gusto mo nang umuwi. Pero dahil sa wala pa ring pagbabago ang mga pangyayari, ipinasya kong manatili muna kayo riyan. Tungkol naman kay Med, siya ay nasa mabuting kalagayan at ipinahatid niya sa inyo ang kanyang pagmamahal. Huwag mo siyang alalahanin, Biring. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Kaya niyang pag-alagaan ang kanyang sarili. Dagdagan mo ang iyong pasensya at pangunawa. Hindi magtatagal at malulutas din natin ang suliraning ito. Gumagalang Major Llanyo. Sulat ko ng ita yan. Hindi, anak. Galing ang sulat kay Major. Tarang po dito yung itay. Hindi, anak. Kasi ang sabi ni Major, marami pang trabaho ang tatay mo. Ngayon, pagtapos na yan, susundin na tayo dito. Sana pupunta po dito yung itay. Gusto ko na po makita. Huwag kang mag-alala, anak. Pag natapos din yun, pupunta na siya rito. Nakatulog ka bang mabuti kanina? Opo. Alam ko na yung report na yan. Ang gusto ko malaman kung ano yung resulta ng mga lakad ninyo. Sir, ilang araw na ako umi-standby sa restaurant ni Ching. Talagang hindi nagpapakita si Med. Ang galing na nga ako kami sa mga lugar na maaari niyang puntahan. Pero wala pa rin ako kami makuha ng informasyon. Anong klaseng pulis kayo? Naubusan na ba kanyang formate? Gusto ko malaman kung saan siya naroon. Kung ano ang kanyang ginagawa, kung ano ang kanyang mga binabalak. Alam naman ninyo kung gaano kadelikado ang kanyang kalagayan. Kaya kailangan tulungan natin siya. Okay, boys? Yes, sir. Mabuti. Sige. Alam kong napakabigat ng pinagagawa ko sa inyo. Ang magtago kayo na parang kriminal. Ayokong mawalay sa inyo ni Ricky. Pero wala akong magagawa. Mabuti na yung nag-iingat. Huwag mo kami intindihin, Ed. Sarili mo ang pag-ingatan mo. Noong una mo akong makilala, isa akong pangkaraniwang babae.
matahimik ang pamumuhay at umiiwas sa anumang kaguluhan. Minahal kita, Ed. Simula noon, ang buhay ko'y sumunod sa takbo ng buhay mo. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng sandali. At hindi ko pinagsisisihan. At kailanman hindi ko pagsisisihan na inibig kita. Vic. Med. Magaling na yan. Come on, up. Kakoy, tsak na matutuwa ka pag nakita mo siya. Salamat, Vic, ha? Come on, sit. Meron nga pala akong dalang pagkain para sa'yo. Yun bang mga paborito mo? Meron ditong mechado, ansit, tsaka manok. Kamusta ka na, Jabbar? Halika na, kumain ka na. Para hindi lumamig itong mga pagkain. Stay there. Oh, kamusta sa headquarters? Alalang nga sa'yo si Major eh. Pati na yung ating ibang mga kasamahan. Kaya lang, wala naman akong ibang masabi. Dahil sa ambili mo sa akin, kinakailangan walang makaalam na naririto ka, kundi ako lang. Ikaw, Vic. Hindi ka ba kakain? Sige, busog pa ako eh. Kumakain ako habang pinapaluto ko yan. Med? Wala ka bang balak na lumipat sa ibang lugar? Wala pa, Vic. Come here, Jabbar. Come here. Dahil wala pa akong balita dun sa pinalalakad ko kay Porong kung sino talagang gusto magpayari sa akin. Okay ba yung pagkain? Sarap ba? Oo. Kay Ching ito, ano? Saan pa? Doon lang naman tayo laging kumakain eh. Siya nga pala, si Ching. Pinapakumusta ka? Matagal ka na raw niyang hindi nakikita eh. Anong sabi mo? Ang sabi ko, nasa probinsya ka, nagbabakasyon. Vic, huwag ka magbiro niyan. Baka pumutok yan. Hindi ako nagbibiro, Med. Talagang ipuputok ito. Pati ba naman ikaw, Vic? At bakit? Ano ang akala mo sa akin? Ginawa mo akong parang bibi. Bubusugin mo muna bago mo patayin. Meron pa bang pagkakaiba yun? Kagaya ka rin ng iyong aso. Nagtiwala sa akin. Pulis ka pa naman, Vic. Ano kung pulis? Ano akala mo sa akin? Nagpulis ako para magpakabayani? Hindi.
Nagpulis ako para magkaroon ng katungkulan. Para magkaroon ng lakas. Nang pagdating ng araw ay maggamit ko sa aking pagyaman. Ang perang kikitain ko sa iyo ay hindi kikitain ng aking mga anak. At ang magiging anak ng aking mga anak. Yan pala ang dahilan kung bakit ka nagpulis. Hindi ka naman nahiya na iyan ang pamamana mo sa mga anak mo. Sabihin mo ng lahat ang gusto mo sabihin. Walang kwenta sa akin. Total, sino makakaalam na akong pumatay sa'yo? Talagang mahirap busugin ang bitukang walang pondo. Habang linalagyan mo, lalong umiibayo ang taka. Hindi ka matutulungan ng aso mo! Pag lumamasuli yan, patatapahan ko na! Hindi ako pumapatay na kayo! Ikaw ang gusto kong patayin! Medyo hindi ako nagmamadali. Makapaghihintay ako. Mahaba ang oras para sa akin. Pero ikaw, oras ang kalaban mo. Alam kong hindi mabigat ang tama mo. Pero unti-unti ka maubusan ng dugot, manghihina ka. Hindi ka makakalayo sa lugar na ito. Tayo lamang dalawa na rito. At wala kang maasahang tulong. Pagkagat ng dilim, tatapusin na kita! Tandaan mo! Oras na, medyo. Alam mo, hindi lamang salapi ang dahilan kung bakit gusto kitang patayin. Ang totoo, gusto ko rin masubukan ang aking kakayahan. Dahil marami nagsasabi ng ikaw daw ay magaling at mabilis. At karapat-dapat na maging katunggali ko. Bueno, medyo. Umanda ka na.
Pare, oh, tamang-tamang pulutan yan, pare. Oo nga. Tara, huliin natin. O, sige. Sige, paligiran natin para hindi makawala. Tignan nyo kung may makukuha kayong pamalo. Dahan-dahan lang, ha? Diyan ka sa kabila, pare. Dito kami iikot. Ang sarap na pulutan ito. Oo, pare, malaki na, mataba pa. Paluin ko na. Pare, siguruhin mo, sa'yo yan. Oo! Ang pagsibala nito, lumalaban. Aray! Tango! Pagsik! Aray! Tayo ko! Aray ko!
Dami. Dapat 3 kay Norma. 3 kay Asyong. Maria Jose! Ang laking aso nito! Sinabi ko na nga ba, hindi ako dadaan din eh. Sino kaya ang amo nito? Aso, hindi tayo magkaaway. Kaibigan mo ako. Mabuti akong tao. Maaari ba? Paraanin mo ako? Hinihintay ako ng misis ko eh. Dahil dito, gusto mo? Pansit! Ang sakla, Joseph! Nagalit yata. Paano ba ito? Saan kaya ako dadaan? Mabuti ang tao, aso. Kung ayaw mo akong padaanin dyan, nabalik na ako. Iniintay ng misis ko ito, pansit. Tula ako sa kabilang ibayo. Tula. O sige, babalik na ako kung ayaw mo. Hay, salamat. Naintindihan mo rin yata ako. Kung gusto mo, kung wala kang mauwian, sumama ka sa akin. Kaya lang, pasensya ka sa misis ko. Masyadong madada. Bungangera. Ano? Ano ka mo? Ano man talaga ang gusto mo? Bakit hindi ka magsalita? Aso ko nga pala. Ano gagawin mo? Teka muna, ba't mo bang tinutulak? Magsalita ka nga. Tulak ka ng tulak eh. Aray ko eh. Ano ka naman? Saan mo ba naman akong dadalhin? Ano ko? Bakit? Tulak ka ng tulak eh. Aray ko, aray. Naku, pinangal na kami. Kumusta mo? Naku, saan mo ba akong dadalhin? Naku, ako sa San Francisco, San Juanico. Ang kamay ko, pinangal na kitang demonyo. Naku, saan mo ba akong dadalhin? Saan mo akong dadalhin? Saan mo ba akong dadalhin na aso ka? Ano ba talaga gusto mo? Manong, sa kayamanan mo na ako dalhin. Para ako na may makaahon sa kahirapan. Oo, sasama na ako sa'yo. Sinabi ko na sasama ako sa'yo. Huwag mo lang pangalin ang kamay ko. Kamay ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti-buti na ako. Alam mo, Med, tinakot mo kami lahat eh. Mabuti na lamang nadala ka rito agad. Isipin mong 5 unit ng dugo ang isinalin sa'yo nung ikaw operahan. Baka hindi mo nalaman 5 araw ka na narito. Medyo si Biringo. Hindi pa niya alam ang nangyari sa'yo. Dahil sa nung ikaw ay operahan, nagdalawang isip ako. Kasi sabi ng doktor makakaligtas ka. Kaya minabuti kong wag nang ipaalam sa kanya. Mabuti na naroon sila at sila ay tiyak na ligtas. At pati nga mga pahayagan, hindi ko na ipinagbigay alam. Salamat po, Major. At tungkol naman doon sa aso mo si Jabar, mula nung daling ka dito sa ospital, ayaw nang umalis. Nalis si baba. Pero pinakakain naman ng hardinero. Met, si Roque at saka mga kasama natin, narin sa labas. Gusto ka raw nilang makita. Sandali lang, ha? Umasok kayo. Hi, Med. Kumusta ka, Med? Gandang araw, Sorrento. Maraming salamat, Sir Roque. Si Mang Med naman. Salamat eh. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo eh. Dahil sa hindi pa ako nakagaganti ng malaking utang na loob sa tulong na ginawa niyo sa akin. Butot balat na ho ako noon eh. Kung hindi niyo ako tinulungan, siguro patay na ako. Tingnan niyo, Mang Med, oh. Ang linis-linis na. Wala na yung marka ng turok. At saka isa pa ho eh. Kung hindi naman dahil sa aso niyo si Jabar,
hindi ko kayo matatagpuan. Siya nga pala, Med. Sabi ng chief, magpagaling ka ng gusto. At tungkol naman kay Vic, natanggap na niya report ko. Ahmed, alis na muna kami. Magpalakas ka, ha? At kung meron kang kailangan, nariyan si Rason sa labas. Salamat po, Major. Med, split na muna ako. Sige, Rodrigo. Alis na rin ho ako. Pero okay, salamat ulit. Sobra na ang nangyayari ito. Pati sa ospital, hindi nilalabayan ang ating mga tauhan. Ngayon lamang nangyayari ito sa history ng Police Department na tayo sinusugod. Hindi na si Major Bilio o hindi ang integrity ng buong departmento ang nakataya. Wala lamang tayo ebidensya. Pero alam natin kung sino may kagawa ng lahat na ito. Come in! Si Medyo nawala sa ospital. Ano? Eh kasi hindi ko naman ho akalain na gagawin niya yun. Nagpabili lang ho sa akin ng soft drinks. Pagbalik ko, wala na ho siya. Anong kaning mga tao kayo? Bakit hindi niyo hinanap? Hinanap po namin, Medyo. Ang katunayan nga ho, hinalugog na namin ang buong ospital. Pati na nga ho yung hardinero nag-aalaga kay Jabbar, ay pinuntahan na rin namin. Pero pati si Jabbar ho, nawala. Nasalisihan tayo ni Med. Sa simula pa alam ko na kanyang mga inisip. Tiyak na tinutuloy niya ang balak niya. Kaya huwag kayong mag-aksaya ng panahon. Hanapin niyo siya. Wala akong pakialam kung paano siya hanapin. Basta't hanapin niyo. At huwag kayong babalik dito hanggang hindi niyo siya nakikita. Come on! Move! Gomez, sino po sino nandun? Oh, bakit? Sir, bilisan man ho kami eh. Pulis na ho siya. Sino? Gomez, sino yan? Mr. Tierra. At anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko? Hindi mo ako kilala. Ako si Media Villo. Media Villo? Ako ang taong linigyan mo ng kalahating milyong pisong gantimpala sa ulo. Kaya ako narito dahil sawang-sawa na ako sa katatago. Hindi ko alam kung sino mga kaibigan ko o sino mga kalaban. Wala akong alam sa mga sinasabi. Huwag na tayo maglukuhan. Alam kong ikaw may kagagawa ng lahat ng pagtangka sa akin.
Ngayong naririto ko, hindi mo na kailangan natin. Ano pinagsasabi mo? Nakikilala mo ba kung sino ako? Oo. Ikaw ang kapatid ni George Sierra. Ang dog trafficker na namatay. Now look here. Wala akong pakialam sa mga gawain ng aking kapatid. I'm a respectable businessman. You should know that. You should also know that I am not a common criminal whom you can intimidate. Pumasok ka nang walang pahintulot sa bahay ko at pinaratangan mo ko na kung ano-ano. Hindi po ba alam na maaari kitang idemanda ng oral defamation and trespassing? Sige. Subukan mo. Get out of here, you dumb cop. And if you know what's good for you, you better forget what you said. Dahil sa wala akong interes kung mabuhay ka o mamatay. Why should I care what happens to you? You, a mere cop. You want me dead? Thinking I killed your brother. Yet I tried to save him. Although I wanted so much to push him. Yes, it crossed my mind. I wanted so much to push him for the many people he was killing every day. For the many parents he drove to despair. And for the many innocent kids he sentenced to a living death. Don't give me that. You killed my brother. And for that, you will die too. Pero you can't prove it. And you can't do anything about it. You will die as sure as you are standing there. I'm glad that in trying to kill you, other cops have died too. Because if I had my way, lahat kayo mga pulis ay uubusin ko! Walang maaaring kumalaban sa batas. Batas? Anong batas ang pinagsasasabi mo? Anong magagawa ng batas sa kapangyarihan ng salapi? Get this through your thick skull. The law can never touch the powerful. No man is above the law. And you'll find it out sooner or later. Don't preach to me, you son of a bitch! Get out. Get out of my house! I'll get out. But I'll prove you're behind all these killings. I don't know when, where, or how. But I'll prove it. Gomez, punta ka mga tauhan natin. At pagbalik mo, gusto kong ibalita mo sa akin na patay na siya! Maasahan niyo, Mr. Tira. tayo dito ngayon din. Nakita ko si Medyo Video kanina lang. Dapat hanapin natin. Dalhin nyo! Nakita ko si Medyo Video ngayon lang. Hanapin natin siya.
Sila ulo, nasaan? Stop, boss! Sumunod kayo sa akin. Repeat. Sandueta Street and Villamor. Notify Major Lianyo. Request for backup force. Over now. Tama na yan! Ngayon lamang natin nalaman kung gaano kalawak at kahigpit ang hawak ni Mr. Chera sa drug distribution. Sa ebidensyang hawak natin, nakakasiguro tayong makakulong siya ng matagal. Yan ay bukod pa sa ginawa niyang pagpatay sa ating kasamahan.